No? May buntag sa tanan sa karon unang bahagi sa ato o unang parte sa atong pagtuon about sa circuit analysis, no? Circuit analysis. So unsa may circuit analysis, we're going to deal, no, about circuits, no? We have this very basic circuits. Kani siya ang pinaka basic nga circuit. It has what? Resistance, the voltage source, og ang kurente nga naga-flow sa kana nga circuits. Okay? Now, para mas sabta na to unsa ang circuit analysis, let us discuss first what is inside, no, diri sa kaning circuit. So unsa may naa diha, kani ay ginatawag nga voltage source, no. Actually kana nga voltage source, unsa may trabaho ana siya, kana tong supply sa imong voltahe, no, o sa in English pa voltage. So naa na siya ay unit nga volts, no, volts iyang unit, then gikan na siya kay volta, no, Alexander volta. Na unsa may trabaho niya, no, sabi ni saya nga explanation, kani siya ang naga push or ginatulak, tulak ang electron, no, electron sa circuit. Ano siya nagtulak, no, iyahan na ginatulak ang electron sa circuit para mag-flow. Ikaduha, kung sa babay na makita na to diya na siya ginatawag na R. Kanang R nagrepresent og resistance, no. Unsa man ang resistance, kana siya ang na siya unit sad nga ohms, gikan kay George Simon Ohms, no. This is German physicist. Unsa trabaho ng resistance? From the word resistance, it resists, no, the flow of electricity or electron, no? It resists the flow of electron, no? Imagine na anay flow of electron. Ay, dili na ta mag-discuss regarding sa flow of electron, okay, kuan man na siya, na basic man na siya, no, dapat na-explain na siya sa inyo ha, physics nga subject. Now, ang last nga portion, ang last nga item nga dapat nato maintindihan ay ang I. Unsa man ang I? Kanang I, ang tawagan na sa iya ay current, no? Current. Unsa unit ana niya? Na siya unit nga ampere. Gikan na kay ampere, no? Is an Italian physicist. I forgot the name of ampere, no? But it was really an ampere, no? Unsa man na siya? Kani siya tanan, no? Kaya nanglan nato ni para maintindihan nato ang ginatawag na Ohm's law, no? Ohm's law. Unsa man ang Ohm's law? Why do we need this Ohm's law? Kani siya balaod ni siya ni Ohms, no? Kani siya, no? Unsa man na siya? Ang Ohm's law gina-define siya as ang voltahe kuno is directly proportional sa kurente o resistance, no? Kurente o resistance. So maning makuha nimo, no, sa kurente o resistance. Now, unsa man na siya, what does it really mean? So balik ko na to ning atuhang circuit diri. Naman tay circuit, natay resistance, voltage source og R. So kani siya, kaning ato ang naanay, kung supplyan nato nig voltahe ang ato ang resistor o resistance, naanay kurente nga mo flow. Kanang kurente na can be calculated using gamit ang Ohm's law. So unsa man na to, para makalculate na to ang kurente, we can use this Ohm's law, no. By manipulating this, we can have I, no, pwede ni siya I is equal siya sa B over R. So here, whatever this one, Bs then R, you can have the value of current which can be represented by a unit of ampere, no? Naano siya unit nga ampere, or just simply A, pwedeng A lang. So kana lang sa siya. So let us have some very simple example kung unsa na siya i-apply.
let us say I have this resistor, then naka voltage source. Let us say I have a voltage source of 10 volts. Voltage source 10 volts, then I have a resistance of 20 ohms, no? We can calculate the current. Pwede natin makalculate ang current, no, by simply following this formula, this Ohm's law. So V over R. So makaingon dito nga 10 volts over 20 ohms. So therefore ang current, no, ang current nga mo flow ani nga circuit can be 10 over 20 is 0.5 ampere. So naani siya ay 0.5 ampere flowing in this circuit, no?